So yan po mga boss, yung video kong ito mga boss na pinapakita ko sa video kong ito po mga boss ay yan po ay pundasyon ng warehouse. So pinapakita ko po yan para yung hindi pa nakakakita ng mga ganyan trabaho po mga boss ay magkaroon po kayo ng kunting idea. So may lalim po yan na 2 meters po mga boss. Yung bakal po ay 6 meters po yan po mga boss, binawasan lang po namin ng 2 meters na ginawa namin parilya. So may lapad naman po yung stirrup namin na 55 by 45. Yung magiging finish ng column niya pag na concreting na siya ay 50 by 60. So yan po mga boss yung fabrication namin. So nandyan po kami nagpuputol ng mga 16mm po mga boss ang ginagamit namin na pang haligi. Tapos yung mga stirrup po mga boss ay 10mm. Yan, okay, nandyan po kami nagpapabricate. So yan po mga boss, yan yung tambakan namin. Diyan kami nagpapabricate ng 16mm. Saka yung mga bindira namin na dyan. Okay, so ang video ko ito mga boss ay sa warehouse. Dahil nag-aarawan po ako dyan po mga boss, dahil wala pa po akong napapakyaw na trabaho. Ang inyo pong lingkod mga boss ay pakyawan, wala naman sariling kumpanya ang inyong lingkod. Hindi lang basta nagbablog ang inyong lingkod po mga boss, kundi nagtatrabaho na rin. So sinasamahan ko lang ng konting video para makatulong tayo sa makabahagi tayo ng mga kunting idea po mga boss. So yan po mga boss, binubuhat na namin yung yung mano-mano lang yung haligi na binuo namin na bakal. Yan yan ay lalagyan na lang siya ng mag-install na lang dyan ng mga bakal na gagawing tie beam. Nahukay na po yan ng bako. Kung maghukay po yung bako ninyo, kung gagayahin ninyo yung video ko ito, maghukay kayo ng bako sa warehouse, magpapahukay kayo medyo malaki yung hukay. So dyan naman po mga boss, yan ay parilya yan yung parilya natin po mga boss ay 24 pieces na 16mm. Yung putol po niya ay 2 meters, binaluktutan siya kabilaan ng G's. So yan po yung naging buo niya. So hinuhukay po siya ng bako, yung pinakang butas. Ang paghukay talaga dapat may spatter. Yun, kung matatanaw ninyo yung tao, nagtuturo siya na sinasabi niya malalim na, sige tama na, dito banda, gano'n. So yan po mga boss, saka para pulido yung pagkahukay, gano'n po yung paggagawa sa warehouse. Uunahin yung hukay por poste, tapos pag nabuhusan ng mga poste, maghukay na ng tie beam para mag set up na ng mga reverse sa tie beam. Okay, so yan po mga boss, selfie muna tayo. Okay, nagsiselfie muna tayo dyan para matanggal yung kunting init or pagod natin. Okay, at dahil lang inyong lingkod ay hindi lang basta nagbablog, kundi nagtatrabaho na rin para makabahagi tayo ng konti nating nalalaman sa trabaho. Okay mga boss, kung magustuhan ninyo yung video natin sa YouTube channel ay huwag nyo kakalimutan, don't forget to subscribe po mga boss, para maikalat natin yung ating kunting kaalaman. So yan po mga boss, yan po naman yung yung binubuo kong column. Yan po mga boss ay 12 pieces na 12 pieces na bakal na 60mm. Tapos yung space niya tatlong 5 at saka tatlong G's. Tapos sunod na po 20 na. So yun po mga boss. Kaya ang isang bakal na 6 meters binawasan namin ng 2 meters, kaya ang natira sa kanya ay 4 meters. Tapos binaluktutan siya sa puno, dun sa pinakang puno niya ng 30. So yun po yung natira. Kaya ang nakabaon po dun sa pundasyon ay nakabaon yung mahigit 2 meters, mga 250 yung hukay. So ayan po mga boss, yan na nga po yung nabuhusan na namin. Kaya yan, kinakailangan linisin yan dahil nalaglagan siya mga boss ng lupa, yung pinakang buhos ng ibabaw dyan. Yan yung nililinis ko na yan po mga boss. Dyan ilulusot namin dyan yung tie beam.
mga bakal para sa tie beam, kaya kailangan bago maglagay ng bakal para sa tie beam yan, linisin muna yan para yung joint ng halo matibay siya, wala siyang kapak, diba? Okay, so mga boss, solid supporter natin dyan sa 445 subscriber natin po mga boss. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Nilimas namin yung tubig para yung buhos talagang maganda, hindi siya magiging burak yung semento. Nilimas, tapos binuhusan ng halo na galing sa ready mix. So may lapad yung poste na 60 by 45, tapos yung buhos 80. Ayan yung sa 80. Yung lalim ng hukay 3 meters, hanggang dito siya sa pag naglagay ng flooring. Yung lapad 2 meters kwadrado. Dito sa paggawa ng mga pundasyon ng warehouse mga boss, kinakailangan pulido talaga siya. Yung puting niya, yung parilya niya, tanggalin talaga yung mga burak, tapos lalagyan talaga siya ng gravel bed. Tapos may spacer siya na medyo mataas, kailangan yung parilya nasa gitna siya ng buhos, hindi siya kakalawangin, para pag may load siya hindi siya basta gagalaw. Tapos makapal po yung yung buhos, makapal. So pagkatapos ng buhos sa mga pundasyon, susunod doon yung tie beam. Napakahalaga mga boss ang paggawa ng pundasyon, kasi yan yung pinakang magdadala ng bigat ng wall at saka ng mga bubong ng warehouse. So sa warehouse tayo mga boss. So yun, dapat ang paggawa maayos, yung foreman nakatutok talaga, binabantayan talaga yung yung paggagawa ng mga tao, para masunod natin yung standard na paggawa, para matibay. Kasi sayang naman kung mahinang gawa, sayang naman yung gastos kung sakasakali siya na mahina siya. Okay.